Hi guys, narito ang ika-65 kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Papasok na sila sa unang linya ng depensa. Nakarating na ang mga halimaw sa hukay na ipinagawa ng ating bida sa labas ng pader. May natapakan ang isang halimaw sa lupa. Gumawa ito ng tunog. Napansin ito ng halimaw. Biglang sumabog ng napakalakas ang kanyang natapakan. Boom! Malakas ang pagsabog. Anong nangyari? Nakatingin lang ang ating bida. Ang mga Snow Wind Demon Beasts ay natatakot sa apoy, pero ang mga ordinaryong apoy ay mapapatay ng kanilang frost energy. Naglagay ako ng napakaraming pulang langis sa lupa, at nagdagdag din ng phosphorus at iba pang mga materyales. Ito ay masusunog sa sandaling madikit ito sa balahibo ng mga Snow Wind Demon Beasts. Nasusunog, ang mga sumusugod sa unahan ay masusunog, habang ang mga nasa likuran ay nagmamadaling habulin sila. Sumigaw ang isang halimaw dahil sa pagsabog. Ang isa naman ay napalingon sa pagsabog. Nagsigawan ang mga ito, nagtakbuhan. Ang mga nasusunog na bangkay na nagkukumpulan ay magiging unang linya ng depensa. Sabi ng matanda, agad na napatay ang libu-libong demonyo. Ang batang ito ay may kakaibang trick, nakatipid tayo ng lakas. Napangiti ang City Lord. Habang nanunood lang ang patriarch ng Sacred Family, ang patriarch ng Chen Family ay napawaw. Sa isip lang ng patriarch ng Sacred Family, ang momentum ng mga demonyo ay agad na napahinto. May ganitong paraan pa si Ye Zhang. Sabi ng mga kawal, maganda iyan, sige. Sabi ng isang kawal, hindi. Tingnan ninyo ang mga halimaw. Ang Demon Beast Horde ay nahati. Iniwasan nila ang apoy. Hindi maganda. Sa ganitong paraan, ang Eastern at Western Walls ay kailangang tiisin ang puwersa ng pag-atake. Iyon ang mga lugar na may pinakamahinang bahagi ng ating mga puwersa. May napansin ang City Lord. Mga fire arrows. Habang nagtatakbuhan ang mga halimaw, ang lumilipad na fire arrow ay tumama sa langis. Nagsisimula ng kumalat ang apoy sa langis. Boom! Natigilan ang mga halimaw dahil lumakas ang apoy gawa ng langis na nakaharang papunta sa pader. Sabi ng isang kawal, ang mga kanal ay. Ang apoy ay nakita ng mga halimaw. Ang ibang halimaw ay nasusunog. Patuloy na kumalat ang apoy habang natigilan ang mga halimaw. Sabi ng kawal, umikot sila. Bumalik sila sa southern side. Sa isip ng City Lord, mukhang kinakalkala na ni Niali ang landas na tatahakin ng mga Snow Wind Demon Beasts. Dahil sa instinct, alam lang nila kung paano umiwas sa apoy at sumugod. Sinaliksik pa ng batang ito ang mga Snow Wind Demon Beasts. Makikita ang firewall na may daanan sa gitna para iisa lang ang daanan ng mga halimaw. Nandito na, ang pangalawang linya ng depensa. Patuloy na sumisigaw ang mga halimaw. Makikitang may nalaglag na maliit na apoy sa maliliit na butas sa lupa. Gumawa ito ng napakalakas na pagsabog. Sunod-sunod na pagsabog habang pumapasok ang mga halimaw. Nagulat ang City Lord. Ganoon din ang mga kawal. Galit na sumigaw ang isang halimaw. Hinawakan nito ang apoy, pinipilit pumasok. Nasa likod siya ng apoy. Sabi ng City Lord, para mapatay ang dalawang Black Gold Rank Demon Beast gamit ang pagsabog, ano ba ang ginamit ng paghinga na iyon? Sa isip ng Patriarch ng Sacred Family, anong uri ng pagsabog ito? Kung hindi tayo mag-iingat, at mahulog sa ganitong patibong, ang buong Sacred Family ay maaaring sumabog sa langit. Pinakuha ni Niali sa Alchemists Association na pagsamahin ang mahigit 20 mineral at halamang gamot kabilang ang phosphorus at black powder, lumikha ng isang likidong pampasabog. Ang likidong ito ay napakasidhi, at sisabog ng malakas sa sandaling madikit ito sa apoy. Sabi ng ating bida, napatay na natin ang ilang libong demonyo kanina. Makakatulong ito sa Glory City para mabawasan ang bilang ng mga nasawi. Gayunpaman, ito ay bahagyang mapapabagal lamang ang kanilang pagsulong. Tuloy lang ang pagsabog. 3 milya, 2 milya,
Umabot na sila sa ikatlong linya ng depensa. May pinuntahan ang ating bida. Gawin mo. Tuloy lang ang pagsugod ng mga halimaw kahit may mga apoy. Patuloy na sumisigaw ang mga halimaw. Ang isa ay napahinto dahil may apoy sa harapan. Sa isang halimaw, may tumusok sa harapan niya na kawayan. Nagulat ang halimaw sa bagay na nasa harap niya. Sumabog ang mga kawayan. Inamoy ito ng isang halimaw. Nagulat ang halimaw. Bigla itong sumigaw. Sa loob ng mga kawayan ay lason na kayang magpaberserk sa mga Snowwind Demon Beasts. Sa sandaling maamoy nila ito, aatake sila ng hindi pinaghihiwalay ang kaibigan sa kaaway. Ang sayang lang ay sa pagmamadali, ang Alchemists Association ay nakahanap lamang ng kaunting sangkap, gumawa ng mahigit 5,000 kawayan. Patuloy na lumilipad ang mga kawayan. Ang bawat isa ay kayang pumatay ng mahigit 100 demonyo. Nagsigawan ang mga kawal sa saya. Sabi ng kawal sa kaliwa, bago pa man makarating ang Demon Beast Horde sa mga pader ng lungsod, mahigit 100,000 sa kanila ang namatay. Sabi ng kawal sa kanan, ang mga kawayan na iyon ay talagang maganda. Gusto ko ring pumunta roon para magtapon ng ilang piraso. Sabi ng lalaking may hawak na kawayan, noong nakaraang pagkakataon, mahigit 10 tao ang kailangan para patayin ang mga Snowwind Demon Beasts na ito. Ngunit ang isang kawayan lang ay kayang alagaan sila. Sino ang gumawa nito? Napakaganda, sabi ng lalaking mahaba ang buhok, matapos makipaglaban sa mga demonyo sa loob ng maraming taon. Hindi ko pa narinig ang ganitong paraan na kayang pumatay ng mga demonyo. Ang mga alchemical formulas na ito ang tunay na susi. Sabi ng patriarch ng Chen family, ang gumawa ng mga ideyang ito ay nagbigay ng malaking serbisyo sa Glory City. Kung hindi dahil sa kanya, sino ang nakakaalam kung gaano karaming sundalo ang mawawala sa atin? Tama, pagdating sa kontribusyon, siya ang numero 1. Sa isip ng patriarch ng Sacred Family, 1/10 lang nila ang napatay. Malayo pa sa pagtatapos. Para dito, si Nia Li ang dapat pasalamatan. Nia Li, sabi ng kalbo, iyon ba ang henyo na si Nia Li? Sabi ng kalbo, sino ang nakakaalam na lampas sa kanyang pambihirang talento, mayroon din siyang ganitong mga trick. Paano ang mga trick na ito? Ito ay talagang dakilang karunungan. Ang mga matatalinong tao ang hinahangaan ko, Huyan Xiong. Napangiti lang ang City Lord. Tumingin ang City Lord sa mga pagsabog. Sa lahat ng mga taon, ang Glory City ay hindi pa nakakaranas ng tunay na kapayapaan. Ang lungsod ay maaaring atakihin ng mga demonyo anumang oras. Kung si Nia Li ay makakapagligtas sa Glory City, hindi masamang ideya na payagan si Yuner na pakasalan siya. At pagkatapos, maaari siyang maging City Lord. Ang problema lang, napahinga ng malalim. Sabay tingin kay Yehan. Umaasa ako na hindi ito masyadong mahihirapan kay Yehan. Bagaman si Hanner ay may magandang talento, mahina ito kumpara kay Nia Li at Yuner ngayon. At kung ikukumpara natin ang kanilang kontribusyon sa Glory City, si Nia Li ay gumawa ng napakarami. Kahit na si Yehan ay nag-iisip na makipagkumpetensya, wala na siyang pagkakataon. Sa isip niya, sa wakas ay naunawaan ko kung bakit lalong pinahahalagahan ni Ama si Nia Li. Narinig ko na ang array sa mansyon ng City Lord ay inilagay din ni Nia Li. Paano ako makakapantay sa kanya? Kung hindi ka makakaangkin ng posisyon ng City Lord, wala kang halaga. Sabi niya, kayo ang mga pumilit sa akin na gawin ito. May nagbato ng kawayan. Si Lu Piao pala ito. Sabi niya, ang Demon Beast Horde na ito ay hindi naman ganoon. Umiiyak ka pa tulad ng duwag hanggang ngayon. Sheesh! Huwag kang masyadong magyabang. Sa 1,000,000 Demon Beast Horde na ito, mahigit 100,000 lang ang napatay natin. Ang Demon Beast Horde ay nakapasok na sa ikatlong linya ng depensa. Dahil doon, mayroon pa bang natitirang card si Nia Li? Malapit nang tamaan ng mga demonyo ang mga pader ng lungsod. Nakakatalon ang mga halimaw, mabilis, ibuhos ang pulang langis, nataktakan ang mga halimaw ng langis, sindihan ang apoy,
nilaglag ang kahoy na may apoy, boom boom boom, sumiklab ang mga apoy, nasusunog ang mga halimaw, sabi ng nasa kaliwa, ang moat ay sinindihan, sabi ng nasa kanan, tigilan mo na ang panunood, maghanda na, kapag dumaan na sila sa dagat ng apoy, magiging melee combat na ang susunod, nakakapit ang isang halimaw sa pader, ang iba ay nakalusot na sa apoy, boom boom boom, may umakyat na halimaw, may demon beast na sumusugod dito, isang gold rank demon beast, tulungan natin ang mga gwardya ng lungsod, ito ang gold rank expert mula sa isang malaking pamilya. Nakalampas na ang isang halimaw sa pader, sumigaw ang isang kawal sa takot, hinampas ng halimaw ang isang kawal na parang lamok. Nagmamadaling sumugod ang lalaking gold rank expert na may hawak na espada, may mga nasawi na. Umatake siya sa halimaw. Gumawa ito ng malakas na pagsabog. Nakita ito ng ating bida. Sigaw ng ating bida, ipagpatuloy ang pagbuhos ng langis at pagsindi nito. Huwag ninyong hayaang masyadong maraming demonyo ang sumugod dito. Mabilis, mabilis. Apoy, dito. Patuloy ang pagsabog. Sa isip ng ating bida, ang mga ordinaryong Snowwind Demon Beasts ay halos direktang nasunog hanggang sa mamatay. Hanggat patuloy na nasusunog ang moat, iilan lang na gold rank Demon Beasts ang makakapasok dito, at ang kanilang lakas ay lubos ding mababawasan dahil hindi nila matitiis ang mataas na temperatura. Walang pressure. Sa isip ng ating bida, kapag naubos na ang pulang langis, mayroon pa namang bloodburst magic bottles. Sabi niya, pero ilang oras na lang ang kaya nating tiisin. Pagkatapos nito, kakailanganin na natin ang iba't ibang patriarchs para sumama sa labanan. Dalhin ninyo ang lahat ng pulang langis na mayroon tayo sa pamilya dito. Ipinakita ang mga pinunong nanunood pa rin. Sabi ng patriarch ng Huyan family, susunugan ko ang mga demonyo ngayon. Boom! Sabi ng kalbo, mabilis. Bumalik kayo at kunin ang langis. Sabi ng nasa likod niya, sasama rin kami. Nag-iisip ang City Lord. Bagaman dalawa ang namatay sa pagsabog, mayroon pa ring mahigit 10 natira. Ang mga Black Gold Demon Beasts. Ang tunay na banta, at ang pinakamapanganib. Maraming oras ang lumipas, ang labanan ay patuloy na mainit. Sabi ng ating bida, mag-ingat. Mga mandirigma, tulungan ninyo ang mga gwardya ng lungsod sa pagprotekta sa mga alchemist. Takpan ninyo sila gamit ang apoy. Dalhin ang mga nasugatan sa likuran. Mayroon na tayong mahigit 1,000 nasawi. Sa kaguluhang nangyayari, may biglang naisip na gawin ang ating bida. Nakatayo lang siya habang nagko-concentrate. May ilang soul force na lumalapit sa kanya. Makikita na nanggagaling ito sa mga halimaw. Sobrang dami na ng soul force na papalapit sa ating bida. Halos di na makita ang ating bida sa dami ng papalapit sa kanyang soul force. Napilitan siyang umakyat ng ranggo dahil sa napakaraming demonyo ang napatay kaya natigil siya sa lugar na pupunta sa susunod na ranggo. Sabi ng isang kawal, maraming gold rank demon beasts ang nakapasok na dito. Narinig ito ni Jian at napalingon siya. Sabi ni Lupiao, si Duan Jian ay umaatake na naman, sabi ni Duzi, ang lakas. Sabi ni Duzi, tara na rin tayo. Sabay sugod ng dalawa sa mga halimaw. Ang ating bida ay nakatayo pa rin sa kanyang ginagawa. Malapit na sa kanya ang mga halimaw. Nakita ito ni Ninger. Pasigaw na sabi niya, Niali, bakit ka nakatayo dyan? Nakatayo pa rin ang ating bida at hindi ito naririnig. Sabi ni Ninger, may mali. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa ating bida. Itinulak niya ito para hindi tamaan ng mga halimaw. Ipinakita ang dalawang halimaw na malapit sa kanila. Malapit na silang maabot ng dalawang halimaw. Gigil na ang isang halimaw. Ding, biglang may umatake sa mga halimaw. Si Zion pala ito. Ginamit na niya ang kanyang Ice Queen. Gumamit siya ng skill, Ice Wall. Makikita kung gaano kalaking yelo ang nagawa ng skill. Sumigaw ang dalawang halimaw. Binangga nila ang Ice Wall. Hindi nasira ng dalawang halimaw ang Ice Wall. Ang Ice Wall ay nag-crack na sa kabilang side.
Makikitang naapektuhan si Zion sa pagbangga ng dalawang halimaw dahil pinipigilan niya ang pagkasira ng ice wall. Nasa likod ng ice wall sina Ninger at Nieli. Sabi ni Ninger, ligtas na tayo, nasugatan si Nieli. Hindi ko dapat siya tinulak. Sabay tawag ni Ninger kay Zion. Sabi ni Zion, Ninger, dalhin mo muna si Nieli palayo. Aasikasuhin ko sila. Patuloy na ginagawang wasak ng mga halimaw ang ice wall. Patuloy din itong pinipigilan ni Zion. Sabi ni Ninger, mag-ingat ka. Si Zion at ako ay matalik na magkaibigan noong bata pa kami, pero siya ang anak ng City Lord. Samantalang ako ay isang walang katauhan, at pinipilit pang pakasalan si Shen Fei. Matapos kong makilala si Nieli, napagtagumpayan ko ang aking sakit at mga sugat, at nagsikap sa aking paglilinang, hanggang sa wakas ay makalaya ako sa mga tanikala na ipinataw sa akin, at sundin ang aking sariling direksyon sa buhay. Gayunpaman, ang gusto ni Nieli ay si Zion. Pero ang nagligtas sa atin ngayon ay si Zion din. Patuloy pa rin ang mga halimaw sa pagwawasak ng ice wall. Nagising na si Nieli. Nieli, gising ka na. Anong nangyari sa iyo? Sabi ni Ninger, gising na, mabilis. Si Zion ay nakikipaglaban pa rin sa mga demonyo, talagang mapanganib. Natatakot na nasugatan si Nieli at hindi ng ahas na gumamit ng lakas. Sa isip ng ating bida, ang aking soul ocean ay nasaktan ng malubha. Nawalan ba ako ng malay kanina? Parang may napakaraming soul energy na sumusugod sa aking soul sea, ano ang nangyayari? Hindi ko man lang ito naramdaman. Talagang mapanganib iyon. Sa isip niya, mahina ang pakiramdam ko. Dapat kong buhayin ang aking soul sinang mabilis. Patuloy pa rin ang mga halimaw sa pagwawasak ng ice wall. Sabi ni Ninger, umalis na tayo rito. Anong nangyari? May naramdaman ang ating bida. Sa isip ng ating bida, ang aking soul sea ay napunit dahil sa sapilitang paglaki. Sabi ni Ninger, Nieli. Ayos lang ako, sabi niya, pero kailangan kong linisin ang aking soul energy sandali. Tumupo ang ating bida at nag-cultivate. Marahil hindi na ako makakalaban sa loob ng ilang sandali. Sa isip niya, protektahan kita. Bagaman ang mga eksperto mula sa iba't ibang pamilya na nakapwesto sa tuktok ng mga pader ng lungsod ay nakapatay ng maraming demonyo, mas marami pang silver at gold rank demon beasts ang nakapasok. Lahat ay nasasangkot sa mabangis na pakikipaglaban. Sabi ni Jian habang lumilipad, mas marami pang umaakyat. Lumipad siya ng mabilis, habang sina Duzi at Lupiao ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Ganoon din ang mga kawal. At si Zion. Sabi ni Zion, medyo mahirap ang paghawak ng dalawang gold rank demon beasts ng sabay. May papasugod na isang halimaw. May lumabas na 4 na matutulis na yelo sa gilid ni Zion. Gumamit siya ng skill, Ice Spikes. Tumama ito sa mga halimaw. Sabi ni Ninger, nasa panganib din si Zion doon. Kailangan kong tulungan siya. May napansin si Ninger. May isang malaking butiki na halimaw. Inatake agad ito ni Ninger ng kidlat. Shakes head. Walang epekto ito sa halimaw. Biglang sumigaw ito sa harap ni Ninger. Sabi ni Ninger, nasaktan ito. Anong lakas ng frost energy, naninigas ang aking katawan. Nagbanggit siya ng mga chant. Inatake niya ang halimaw. Medyo nasaktan ang halimaw. Umatake ang halimaw sa pader. Sa lakas nito, lumipad si Ninger. Maabot na ng halimaw ang ating bida. May pumihil ditong mga kidlat na kadena. Hindi kita hahayaang saktan si Nieli. Nakatingin ang halimaw sa mga kadena. Mas nilakasan pa ng halimaw ang pag-abot sa ating bida. Nasa spiral na ang mga kadena. Habang duguan na si Ninger, sabi niya, Nieli. Tuluyan nang nasira ang mga kadena. Nagmulat na ang ating bida. Biglang may tumagos na kulay pula sa ulo ng malaking halimaw. Tumigil na ang kamay ng halimaw. Ang flying knives pala, iyon. Ibinalik na ng ating bida sa kanyang kamay ang flying knives. Nag-transform na rin sa food panda. Nakangiti na si Ninger.
Biglang tumalon ang ating bida ng mabilis. Sabi ni Ninger, Miss Lee. Napapikit na lang si Ninger habang nakangiti. Si Zion ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Nasa harap na ni Zion ang dalawang halimaw. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.